Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang Unfiltered News PH, kung saan ang balita ay diretsahan, walang halong pagkiling at para sa bayan. Alamin ang mga mahahalagang issue, iisa-isahin natin ang mga detalye at tayo mismo ang huhusga kung ano nga ba ang totoo. Simulan na natin. Impeachment prospects of Vice President Sara Duterte. Ang pag-usapan, ang impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte ay isang seryosong bagay na dapat lapitan ng may respeto sa proseso ng batas at konstitusyon. Ang impeachment ay isang mekanismo para sa accountability ng mga nasa pwesto, ngunit ito ay hindi dapat gamitin bilang kasangkapan para sa politika o personal na interes. Kung mayroong mga aligasyon laban sa Vice-Presidente, nararapat na ito ay busisiin ng maigi at dumaan sa tamang proseso upang matiyak na ang hustisya ay mananaig. Sa ganitong usapin, mahalagang tandaan na walang sinuman ang dapat husgahan kaagad ng walang sapat na ebidensya. Ang proseso ng impeachment ay hindi lamang tungkol sa pagkakasala o inosente, kundi pati na rin sa integridad ng ating mga institusyon. Kung ang diskusyon ay batay sa mga opinyon o haka-haka lamang, mas makabubuti na iwasan ang panghuhusga at bigyang diin ang pagkakaroon ng patas na proseso. At ayun pa nga mismo, sa mga kumakalat na balita ngayon sa mundo ng social media, if the impeachment complaints prosper and she is impeached by the House, the Senate, in accordance with the 1987 Constitution, will convene as an impeachment court to hold a trial. If proven guilty, the Vice President will be removed from her office. She will exercise no power and cannot replace President Marcos in case he dies in office or gets incapacitated. She will also face perpetual disqualification from holding any public office. The prospect for the Vice President to get impeached by the House appears huge because she has failed to explain adequately her side on allegations that she has misused the 612.5 million pesos in confidential funds given to the Office of the Vice President, OVP, and the Department of Education, DepEd, while she was its concurrent secretary. Her cocky attitude did not in any way endear her to the inquisitive lawmakers who now appear to look at her with disdain because of the condescending treatment she gave them. From all indications, the required votes of at least a third of all House members will be met and lead to the elevation of the impeachment complaints to the Senate. The complaints submitted to the Senate would lead to a trial that would likely happen when the new Senate convenes after the May elections or in July. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan ninyo ang aming content, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-share para mas marami pang makaalam ng mga totoong balita. At syempre, mag-subscribe na rin sa Unfiltered News PH para lagi kayong updated. Tandaan, ang impormasyon ay kapangyarihan.